Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Kasing lakas ng patak ng ulan ang bangayan dito sa studio. Huwag mag-alala, tulad ng ulan, hihinto din yan. Dahil andito kami para solusyonan ang mga problema. Laging tandaan, pag may issue, huwag na palakin. Ating harapin face to face. Ako ang yung lingkod, handang sundin ang yung mga kahilingan, Alex Calleja. Parang genie ako dun Andito rin naman sisipag makinig sa mga issue ng ating mga sausawero at sausawera dito sa studio. Hello rin sa masisipag na magmaring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Wala namang papantay sa kasipagan ng ating medical personnel from Medic 1. At syempre, dapat natin sundin ang mga words of wisdom ni na the beautiful attorney Lorna Kapunan, Dr. Love, Brother June Banaag, and the last June, Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. Heto na, masipag na, maasahan pa ang Queen Mother, Mama Wonderful, Mama Carla Estrada! Yes, yes, yes! Good morning! Magandang umaga sa ating mga televiewers! Good morning, Trio Tagapayo! Okay, eto ang pag-uusapan natin ngayong umaga, nerereklamo ng isang babae ang kanyang hilaw na hipag. Paano ba naman? Panay raw ang pasarap sa buhay. Kaya sigaw niya, "Hoy, magsaing ka!" Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. Giselle, ang kapal ng mukha mo nung pagtapos kong magtinda sa galing akong pagtitinda ng isda, ako pang gagawa ng gawaing bahay. Ba, mahiya ka naman. Kaya hindi ako nag-anak kasi ayoko mag-ano ng bahay. Gusto ko lang tumulong, pero hindi naman maging katulong. Di ba, matapang ka? Harapin mo ako dito ngayon sa face-to-face. Kasama natin sa studio si Ate Rose Ann. Ano ho ang inirereklamo? Sino nirereklamo mo, Rose Ann? Giselle po ang hipag ko pong hilaw. Hipag mong hilaw. Ang pangalan ay si Giselle. Bakit? Anong problema? Sa tuwing nabili po ako ng bigas galing sa pagtitinda ko ng isda, ako na po yung nabili. Ang gusto po niya mangyari, ako pa pong magsaing. Ako pa pong gumawa ng gawaing bahay. Magkasama kayo sa bahay? Hindi po. Abay, bilangan to! Sa pagkikinis, sa pagluluto, sa paghuhugas at pagsasaing. Ikaw lahat yon. Pero kasama mo siya sa loob ng bahay? Hindi po, magkabukod po kami. Bukod? May isa lang po ang lutuan namin. Pati ang hugasan. Okay. Kasi nagtaka naman ako kung magkabukod kayo, ano kung ikaw yung sa sarili mong bahay. So, ang sinasabi mo, sa'yo lang, sa bahay mo, doon ginagawa yung pagsasaing, yung sa pagluluto. So, hindi siya tumutulong? Never siya nagluto? Baka hindi kasi siya marunong magluto, Hindi po, Rose Ann. paano lang po yung kanya, pag naisipan niya po, tsaka po minsan kapag niya na, kailangan makawa ka pa sa kanya na, tipo na magmakawa ka pa na, Sel, pwede bang tulungan mo naman ako nito, pasuyo naman ako, kailangan maggaganong ka pa sa kanya. Hindi naman pa pwede na gano'n dahil ako nagtitinda rin ako. Ano ba usapan nyo kasi sa simulat sa pool? Ang usapan po namin, Sel, dito ko na lang magluto at dito ko na lang maghugas. Dito na rin kayo kumain sa bahay. Wala Ikaw namang nag-alok problema. nito, okay. Opo. Ang akin lang, tulong-tulong na lang tayo para sa atin din yun eh. O gano'n na kayo katagal na ganyan ang nag-usap kayo? Mga siguro magdadalawang buwan na. 2 buwan. Pero sa tingin mo hindi parang natupad yung usapan. Opo. Kaya ka nababad trip ngayon. Opo. Anong level na kayo ng nag-away na ba kayo? Opo.
So, ano nangyari sa pag-aaway nyo? Bakit, anong umpisa ng pag-aaway? Yun din po Sinita sa, mo? Opo, yun po sa pagsasaing nga po na akong uutusan niya. Galing po akong nagtinda po ako ng isda nun, kakauwi ko lang, dala-dala kong bigas. Isasaing mo na lang, isusuyo mo na lang, gasino lang, hugas na yung kaldero. Isasaing mo na lang, hindi mo pa magawa. Hindi niya pa po magawa. Ang gusto niya mangyari, ako ang gumawa. Kahit pagod na ako pang gagawa. Eto na, siya ang kaibigan naman ni Giselle na nagsasabing walang katotohanan ang mga paratang ni Roseanne. Mona, pasok! Tama na muna yan. Tama na yan. Mona, hindi ba talaga gumagawa ng gawaing bahay ang kaibigan mong si Giselle? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Mona, totoo ba na ang kaibigan mo ay hindi gumagawa ng gawaing bahay? Wala pong katotohanan yung binibintang po niya, yung mga sinasabi niya. Walang katotohanan. Okay, so sa tingin mo, saan nag-ugat ang problema kung ang kaibigan, kung walang katotohanan ang mga paratang ni Roseanne kay Giselle? Ewan ko po dyan kung anong ano niyan, hinihumutok Ang niyan. hirap kasi sa'yo, hindi mo pa nakikita. Magawa ka na agad ng aksyon. Hindi ko nakikita talaga, sure ka? Sure ka? Nakakasigurado Mas ka? kami ang Hindi, nakakakita, Mona, hindi kasi ikaw. parang ang pagkakaintindi natin dito, iisang lutuan. Opo. Okay, so ang kaibigan mo ay hindi na nga nagbibigay ng bigas or kung Hindi ano po kasi man. lingguhan po kasi yung padala ng asawa ng kaibigan ko kasi stay in po yun. Ngayon, ang gusto ng kaibigan ko, siya na muna magpaluwal. Magpaluwal ng pambili. Oh, pero ang reklamo kasi ni Roseanne, siya na lahat. Ayun na Hindi nga. man lang yung Minsan kaibigan lang- mo. Kumbaga, minsan lang naman ang mangyari na walang maibigay yung kaibigan ko. Pero Yung isa hindi nga daw may bili. nagluluto. Kumbaga yung effort, walang Siyempre, wala pag rin. minsan- Ano kasi pag bigay ka ng tindahan, ako agad magluluto. Uy, di ako robot. Tao ako, mapagod. Talaga? Talaga? Di ikaw Ano na. ba ang tingin mo kay Roseanne? Tao o robot? Parang skeleton po. Okay. Eh, ano naman sa'yo? Scorpion. Scorpion na hilaw na tismosa. Mukha kang scorpion na hilaw na tismosa na may devil. Yun bang pagkain mo sa bahay niyo, Roseanne? Yung lahat ng niluluto niyo, sakop yung mga anak Opo. na. Para sa lahat lang po yun eh. 7 anak. So kung hindi ka nagluluto, kung si Roseanne ang nagluluto, wala siyang anak. Wala po. Ang napapakain ni Giselle ay yung 7 niyang anak. So baka yun ang tinitignan ni Roseanne na bakit siya ang Sa akin, gumagawa sa akin lahat. eh, ano lang Mas po yun eh, marami ang tulong ko sa kumakain kay na Giselle. Tama ba, Mona? Opo. No choice, siyempre. Ayan tayo eh. No Ano choice. masasabi mo? No choice. Bakit no choice? Ba't no choice? Siyempre naman Nandiyan magigipit ka yun na. eh. Harapin Ginagatas mo na yun. yan. Nasa face to face tayo. Nandiyan ka na. Ikaw wala kang ginagata. Siyempre unawain mo rin yun. Oo, wala akong ginagatas. May nagpapagatas lang, di ba? May kinakain din ako, may binabayaran din ako tulad ng panganganak ng kapatid ko. Hindi lang kayo ang iintindihin ko, hindi lang ang hipat Ba't kong kayo? iintindihin. Ba't kayo? Ba't di ka rin ba nakikikain? Ay, naku! Nakikain ako? Sure ka? Alam mo ka mo? At alam nga, tumunganga ka lang sinungaling doon. ka. Alam nga, tumunganga ka lang sa pintuan namin habang nagchichismisan kayo ni Giselle, di ba? Ay, huwag ka pumasok muna, di ba? Bawal dito yung So, yung gawain mo sa akin iba to. Yung gawain mo sa akin iba to. Okay, so nakikikain ka rin dun sa niluluto. Pag minsan po, naaabutan ko sila na nagkakainin. Kuya Alex, alamin naman natin ngayon ang opinyon ng ating mga sausawero at sausawera. Dahil sausawan na! Sausawa na, Mama Carla. Yan po ang inihintay mo na pag dumadalaw sa bahay, ang may sausawan para makikain. Yan, ganyan tayo mahilig pa sausawan. Handa ka bang magpaalila sa pamilya ng iyong asawa para magustuhan ka nila? A, okay lang. Kailangan talagang manuyo B, hindi. Pare-pareho kaming dapat makisama sa isa't isa.
boto na kasi si Rose Ann ay para hipag eh. So pamilya, kaya nakikisama lang pala doon sa hipag na may 7 anak. Dapat niya bang gawin yon? Yan, ang sagot ay umaatikabong landslide 94%. Hindi. Pare-pareho dapat kaming makisama sa isa't isa. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya naman ang kaibigan ni Rose Ann na magpapatunay na pasarap lang sa buhay si Giselle. Mark, pasok. Mark, panay pasarap lang daw sa buhay si Giselle. Opo. Totoo ba to? Opo. Opo, ang sagot ni Mark, paliwanag mo mamaya yan sa pagbabalik ng... Mark, bakit mo nasabi na talagang pabigat lang sa buhay ni Rose Ann itong si Giselle? Kasi po, pag magugas po si Rose Ann, lagi na lang po si Rose Ann yung nagugas ng platos, lagi na lang siya na... Ano mo nalalaman? Kasi po napunta po sa kanila, lagi po ako natambay sa Oo, kanila. kasi marites din yan eh. Bakit ka... Hindi, kasi kakaiba ngayon to, lalaki naman, ano? Magkaibigan kayo. Opo, kaibigan po kami. Best friend po kami. Kaibigan din siya ng asawa ko. Kumbaga, pag minsan nasama yung Barkada asawa- kayo, tropa. Okay. Tropa ninyong mag-asawa. So, kaya nakikita mo lagi na si Rose Ann lahat. Opo, si Rose Ann po nabili ng bigas. Lahat sa kanya Kahit inaasa. pagtutulong, hindi mo naman. Wala na pong ginawa sa buhay yan si Giselle, kundi magpasarap buhay lang. Ano masasabi mo doon, Mona? Talaga ba? Bakit ka nagigigil kay Mark? Nakakaurot yung mukha. Masyadong papansin. Papansin lahat. Okay, Mona, Buraot din naman yan. ano no? Buraot din naman yan. Okay, so buraot. Ano yung buraot? Nangihingi, palahingi po yan. Abang-abang din, abang-abang. Oo, pero 'di ba, syempre kaibigan siya eh. Okay lang siyang kumain, no? Oo daw. Gawa Kung din sa naman lahat, po ako ang eh. mga kailangan, makisama ka. Makitungo ka ng kahit anong bagay. Makibagay ka na lang kahit di ka makisama. Makisama? O bakit? Kaibigan mo, Ako, okay wala lang, akong ipag mo makikisama. sa'yo, hindi Marunong okay. wala akong makibagay. Galing Kung mo, nga din no? nagugas nga din ako sa kanila eh. Pasarap buhay lang naman si Giselle eh. So ikaw ba, Mona, since nakikikain ka, nakikihugas ka rin ba? Opo, nakikisama rin naman ho ako. Hindi naman ako kumakain ako sa kanila. Hindi ako gumagalaw. Siyempre, nahihiya rin ako, di ba? Bakit parang karinderya na tong bahay ni Pero Rose hindi naman Ann? po ako madalas na Bukas sa kumakain sa kanila. Pag natatiming na lang naman po, Nagpadala nga yung asawa ni Giselle, hindi man lang bumili ng bigas. Di bumili lang ng ulam. Di man lang makabili. Nako. Ayan, ano masasabi mo, Mona? Tao, talagang chismoso ka. Eh, bakit na Wala mang, kinakampihan ko lang tong kaibigan ko. Ayan, siya gumagastos. Eh, chismis naman yung hipag niya. Oh, talaga? Wala, Wow, kasi dahil totoo ako naman. tinda, paano makapag-chismis nun? Eh, kayo nga, nasa bahay. Araw-araw ka nagtitinda? Siyempre, masipag Wala to ka ng eh. puhunan. Paano tayo makakakain Hindi sa ka tulad ni Giselle, araw-araw? talaga si Giselle Kung wala akong dumidiskarte, puhunan? araw-araw, naglalabandera. Kailan? Hindi mo masabi kung kailan dahil Eh, ikaw, wala ka ng ano, wala ka ng Chismosang puhunan. palakaka. Rose Ann, kasi nabanggit ni Mark na hindi naman si Giselle maka-share. Sa tingin mo, saan ba nagagastos yung kinikita yung pinapadala ng asawa kay Giselle? Kung totoo man ha, na hindi nagsishare si Giselle ng pang-ulam, pang-bigas, sa tingin mo saan napupunta yung pera? Minsan po, ano po sa anak, minsan kung ano-ano na lang nabibili niya kung sa tindahan, hindi naman lang niya naisip na, ay, bibili ako ng kahit isang butil na bigas ng man sa hipag ko para naman matuwa-tuwa yung demonya na yun. Kahit gano'n naman ba? Bili Siyempre, ng may binabayaran din yun. Nakikita mo? Ano ka? Dahil kinikwento niya sa akin eh. Hindi lahat ng bagay magkasama kayo, tandaan mo yan. Talaga ba? Kaibigan ka lang, eh ako hipag ako. Sa lahat ng bagay, ako ang tatakbuhan, hindi ikaw. Eh, di ikaw na. Nako, kung baka saan pa at tayo aayusin natin ito ha. Dr. Love, bakit madalas hindi magkasundo ang mga maghihipag? Madalas ba?
Hindi naman lahat. Hindi lahat, hindi lahat. Hindi rin nakararami. Ang problema kasi, hindi porke hipag natin, sasamantalahin na natin. Well, tandaan natin, hindi ito tunay na hinog na hipag. Hilaw na hipag to. Okay, so ibang tao pa rin to. Ganun pa man, sa buhay natin, yung mga taong pinakikinabangan natin, pinakikisamahan natin yan. Hindi po pwedeng kabig lang tayo ng kabig. Kagaya ni Giselle, di ko pa naman nakakausap si Giselle, pero sang-ayon sa research, 7 ang anak. Diyos ko naman, 7 ang anak, ang dami niyan. Gaano kalaki ang kinikita ng asawa ni Giselle para masuportahan yung pangangailangan ng 7 anak? Ngayon, kung may tumutulong na ibang tao, halimbawa, na tumutulong para makaraos kayo sa pananghalian, sa almusal, sa hapunan, sa ating Pilipino, iba na yung maghugas ka man lang ng pinggan, mag-ahin ka man lang ng plato dun sa table. Malaking bagay na yun. Nakikita natin yung pakikisama. Again, ang pakikisama ay mahalaga sa mga taong malapit sa isa't isa. So, ang problema natin dyan, parang sinasamantala ni Giselle ang kabaitan ni Roseanne. Si Roseanne maaaring maubusan ng pasensya dahil palagi na lang siyang nagbibigay. Wala siyang nakikitang parang give and take, no? So, alamin natin mamaya kung ano pa ang makukuha nating informasyon buhat kay Giselle. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Eto na ang mga impormasyong gustong marinig ni Dr. Love. Tawagin natin ang kanina pang bidang-bidang, si Giselle. Pasok! Matama ka, di ba? Ha? Magtutulong ka, magsasahin ka na, hindi mo pinagawa. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Walang problema kahit pagod ako. Kapal ng mukha mo. Kahit pagod ako. Nakikita mo ba kung gaano kalit yung binabantay at inaalagaan Kaya ko? nga, di ba, ang sabi ko, Sel, ako magbabantay. Isahin ka. Magbabantay? Hindi, kasi ganito ba kayo Napakasimpleng dahilan, napakadaling paraan. Ikaw na lang ang gumawa. Giselle, diretsahang tanong. Pinag-usapan niyo ba ni Roseanne ang tungkol sa toka ng pagluluto? Hindi po, wala po. Okay, pero sabi kanina ni Roseanne, pinag-usapan nila, malalaman natin sino ang nagsasabi ng totoo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Giselle, ano yung sinasabing hindi ka mautusan? Kasi hindi kayo, ang sabi ni Roseanne, may kasunduan kasi kayo na ikaw din ay magluluto, ikaw din ay bibili ng pagkain or bigas at saka ulam. Totoo bang hindi mo natutupad yung pinag-usapan nyo? Ma'am, hindi naman po ako natutupad sa mga napag-anuhan namin. Ang Pag-usapan? problema po namin ngayon, ma'am, nag-extra po ako ng tinda, nag-extra po ako ng laba. Ilan po ang estudyante ko? Meron na po akong 3 estudyante. Ang kinikita na at sinasahod ng asawa ko, tama lang pambaon sa amin. O meron po akong ginagatas na 1-year-old. May dinadaya Oh, pwede saan na ko. napupunta yung kinikita mo sa pag-i-extra mo? Teka lang. Ang dami ko rin binabayaran. Giselle, teka lang ako ha. na nga nagpuro. Hindi natin, hindi kasalanan ni Roseanne yung magkaanak ka ng 6, ha? Ang pinag-uusapan natin dito ay 7, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, hindi natin kine-question yung kung ano. Ang pinag-uusapan natin dito, kumot sa bahay kayo ni Roseanne nagluluto. Dapat may kusa, lalo na mas marami kang pinapakain sa kusina na yun. Bumibili naman po ako, ma'am. Okay. Maano rin naman po ako sa Isang linggo nga kanya. po, ma'am, pinadalan po siya ng pera. Di man lang makabigay kahit 1 butel. Sa Sa akin butil, lang, ma'am. awa. Intindi ko yun. Ang Pwede akin ba lang yung... 1 kilo naman? Kahit namang alok siya, wala Kasi- siya. Parang Kaya bigay ng sinasabi bigas. lang ni Mark na 1 butil kasi 1 kilo nga di mo mabigay, 1 butil pa. Parang ano to kasabihan, diba? Okay, so tanong kita, Giselle, kung ikaw naman ay nahihirapang makisama sa pagluluto, bakit hindi ka maglagay ng sarili mong lutuan sa bahay? Mahal po kasi ngayon Nahihirapan din kasi silang ma'am, bumili. gasol. Yun ang katwiran Mahal sa ang amin. gasol. Mahal po ang Mas mura ang makisama, ba't hindi nyo ginagawa? Okay, kasama naman po ako dyan, ma'am. Siya lang po mahirap pakisamahan.
Ikaw daw ang mahirap pakisamahan. Pakisamahan ng Sil, impacta na ilang yan. buwan na, ilang buwan Ilang kayo buwan? nasa bahay. Palakwenta ka. Oh, O ano palakwenta? kwenta mo yung Natural na pinag-inaano mo magkwenta sa ako akin? dahil Eh, bakit ano ba ako ng ginagawa? kapatid mo? Ano ba ako Giselle ng kapatid naman, mo? anak mo na lang isipin mo. O, yun Kahit naman hindi pala, na- anak ko, isipin ko. Isipin mo rin naman ako. Mas isipin mo yung Hindi kita mga iniisip, pamangkin anak mo. mo ang iniisip ko. Yung pamangkin Anak mo ang ng kuya isipin ko mo. yan. Kung gusto mong nakikisama Makisama ako sa'yo ka, ng oh. maayos, Pakisama nakikisama kita. ako sa'yo, nasa isang bahay Makibagay lang ka tayo. kasi. Makibagay ka. Ikaw ang makibagay sa akin. Ikaw ang umintindi sa akin dahil ako ate mo Marunong na ako ako. makibagay, tandaan mo. Okay, simula kasi ngayon, Giselle, si Rose Ann ay magdidesisyon ng bawal ka nang doon paglutuan sa bahay. So, kailangan mong magdesisyon na bumili na ng sarili mong kalan. Kasi, kaya kayo nagkakaroon ng problema, pinipilit mong obligahin si Rose Ann na gawin ang dapat ay yung ginagawa. Kasi hindi niya kasalanan na magkaanak ka ng 7. Ha? Ngayon, kung kayo ay nagkasundo at napag-usapan nyo ng maayos, importante yung pinakikisamahan mo dahil doon mo pakakainin ang mga anak mo. Ngayon, na bad trip, mauobliga ka ngayon bumili ng sarili mong kalan at magluto ka sa bahay nyo. Siguro, matatahimik na rin ang buhay nyo. Ready ka ba na magsarili? Opo. Okay. So, siguro matatapos na rin ang problema mo, Rose Ann. Pero mamaya, pag-uusapan pa natin yan, ha? Kuya Alex! Eto na! Sausawan na! Yon! Yan! Sabik ng ating mga sausawerong sumausaw. Ito ang tanong natin. Paano ka maipag-ayos sa ipag mong galit sa'yo? A. Kakausapin at iintindihin kung bakit siya nagagalit. B. Susundin ko lahat ng utos niya hanggang maging magaan ang loob niya sa akin. Boto na! Mga kasausawan! Ayan. At sino gusto magpaliwanag ng kanilang sagot? Taas ang kamay. Anong pangalan? Hershey. Hershey. Ikaw ba, ang bahay niyo ba, nakatira ka sa, may hipag ka bang pinakikisamahan? Yes po, meron akong hipag na pinakisamahan. O, kumusta naman kayo? Bahay niyo, tapos kumusta naman ang samahan niyo? Okay na okay kami kasi lahat kami kumikilos. Yun! Hoy! Wow, may pinaparinggan ka ba? Okay. Okay, anong pinili mo dyan sa ating mga choices o pinagpipilian? Letter A o letter B? At bakit? Yung pinili ko is yung letter A kasi yung letter B hindi siya applicable kasi hindi ka pwedeng sumunod lang. So pinili ko yung letter A kasi of course kailangan natin ng, sabi nga nila, it takes 2 to tango. So kailangan dalawa kayo nagko-complement sa gagawin nyo, ganun. So if isa lang yung kumikilos, definitely hindi siya mag-work. So dapat kakausapin, iintindihin kasi baka may side din yung isa na tama, may side din yung isa na tama. Yan. Kausapin, Mama Carla, at iintindihin kung bakit nagagalit ang kabilang side. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio, Tagapayo, sa pagbabalik ng... Face to face! Hanapin mo, face to face. Matapos marinig ang kwento ng mga bisita, una nating makakausap ay si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Magandang araw po sa inyo. Alam niyo, pag sinabing pagkain, ayaw nating pag-aawayan yung bagay na yan eh. Kasi di ba palagi sinasabi natin, grasya ng Diyos yan. Pero una-una siguro sabihin natin, may mga pagkakataon na ang isang tao napapagod. At pag napagod na isang tao, yun yung pwedeng may psychological phenomenon, tawag dito yung compassion fatigue. At itong compassion fatigue na to, pwedeng tinatawag nito yung STS or yung secondary traumatic stress. Nagkakaroon ng stress to the point na parang physically and emotionally pagod na tong taong itong tumulong. Merong pagkakataon na sobra talagang hindi nakakayanin. Pero sana intindihin nating maigi. Pinipilit kong intindihin kanina yung sitwasyon. Pero sana maintindihan mo, Giselle. Unang-una, 7 anak yun. Kung kaya mong naianak yung 7 anak na yan, kaya mo ring pakainin yung 7 anak na yan.
So, hindi mo kinakailangan, ipakita mo na may kakayahan kayo na ayusin yan. Dahil unang-una, ang mga anak mo rin na makikinabang dyan. Pwedeng makiusap eh. Alam mo, magandang bagay yung nakikiusap tayo. At the same time, pag nakita na mga anak mo na marunong kang makiusap, meron kayong open communication ng hilaw mong hipag, doon mo mapapakita na magiging maayos din ang iyong mga anak. Kasi nagiging healthy yung relationship nyo. So, dun pa lang, maayos na. Sana magkaayos kayo dahil kasi unang-una, hindi pinag-aawayan ang pagkain. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Although hilaw kayo na pamilya, pamilya pa rin kayo. Huwag natin sabihin na hindi natin maaayos to kasi kaya ganang sinasabi ko lagi pag may nag-aaway dito, kailangan ng kontrata. Eh kayo naman pamilya, kailangan ng understanding, ng communication, ng schedule. Siguro Rose Ann tsaka Giselle, pag-usapan nyo Monday, Wednesday, Friday, ikaw magluluto. Tuesday, Thursday, Saturday, siya magluluto. Sunday, pareho kayong magluto. Kasi family day yun. Ganun lang yun. Baka naman hindi yung pagkain ang pinag-aawayan nyo. Mag-usap kayo. Palagay ko, meron kang hugot kung bakit galit ka sa kanya. Or si Giselle, meron ka ring hindi pagkakaintindihan kay Rose Ann, no? Yung away nyo sa pagkain, isa lang yan sa manifestation ng hindi nyo pagkakaintindihan. Ito naman mga kaibigan ninyo, wag na kayong gumatong, no? Wag nyo nang palakahin yung misunderstanding nila nitong Rose Ann tsaka Giselle. So, yun lang ang mga advice ko. Pamilya kayo, miski na hilaw na pamilya, pwede namang schedule yung paggamit ng common na kusina na yan. Kung hindi yan ang totoong problema nyo, pag-usapan ninyo kung ano talaga ang problema ninyo sa buhay. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Love. Thank you. Real quick. Sa mga nagmamahalan, pangarap nila na bumuo ng isang kingdom, isang kaharian, yung nagmamahalan. They form a family, bumubuo ng isang pamilya, may mga anak. And that happened kay Giselle. Pero Giselle, sa isang tao o sa mag-asawa na nagplano na bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo na maging independent. Hindi tayo dapat umaasa sa ibang tao. Kung may tulong na ibinibigay, pagpasalamat natin. Since wala pa kayong kusina, nakikiluto tayo sa kusina ni Giselle, marapat lang talaga na kahit anong anggulo mo tingnan, anak, marapat lang na makisama ka sa kanya. Paghugas ng pinggan, tama si attorney, sang-ayon ako sa kanya, i-schedule nyo ang inyong gawain. Otherwise, kung ayaw mo ng gano'n, magpundar ka ng sarili mong lutuan, doon ka magluto sa bahay mo. Problema mo ang lahat ng kakulangan sa pamilya mo, hindi problema ni Rose Ann yun kasi meron din siyang sariling pamilya. Ang nangyari kay Rose Ann, hindi naman pinag-aawayan ng pagkain. She's willing to help you. Ang hinahanap lang niya yung kusang loob mong makita na may nag-e-effort ka rin na makapaghugas man lang ng pinggan o ng pinagkainan. Yun lang, maliit na bagay. Sana hindi masira, Rose Ann, ang pagsasama niyo, ang relasyon niyo, no? And I hope you're willing to forgive her. At siya naman, I think Rose Ann deserves an apology from you, no? Para mabuo natin, imbis masira ang ating pagiging magkamag-anak. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang desisyon ng ating mga bisita. Giselle, anong gusto mong sabihin pagkatapos nating marinig ang ating trio tagapayo? Rose Ann, kung yun pala yung kinasasama ng loob mo sa akin, babaguin ko na, susundin ko na yung ni doktor na
hati tayo sa isang linggo, hati tayo ng paggawa ng schedule tayo sa bahay. Ibibigay ko yung gusto mo na pasensya ka na kung palagi kitang nautusan, kung iniisip mo, lagi kitang inaalila sa bahay. Pasensya ka na, intindihin mo lang ako na may inaalagaan ng si ate, kaya feeling mo ikaw lagi ang ginagawa kong katulong. Pasensya ka na, sana pagbigyan mo pa ako. Di masira yung pagiging maghipag natin. At sana patawad mo ko. Maraming salamat, Giselle. Galit ka pa ba, Mona? Maganda, nagkaayos sila. Parang galit ka naman. Wala lang po. Diba, Mona? Mas masaya magkakasundo lahat. Diba? Para pagka gising nyo sa umaga, kampi-kampihan. Lang po kasi nalalaman ko na chismis niya to. Siyempre bilang kaibigan, care lang po, ano lang po ako dito. Oo, kasi kaibigan ka. Okay. Maraming salamat, Giselle and Mona. Rose Ann, anong gusto mong sabihin kay Ate Giselle mo? Ate Giselle, pasensya na rin kung sobrang mainit ang ulo ko. Yung anak mo na lang ang intindihin mo. Yung anak mo na lang ang isipin mo para sa atin yun. Para makakain tayo pero para tayo makisama kay bagay, magtulungan tayo. Kasi wala mga asawa natin nagtahanap buhay. Tapos tayo nag-aaway lang. Yung mga anak natin, ang anak mo nag-iiyakan, parang anak ko na rin. Sa akin, magtulungan tayo. Isa lang tayo sa loob ng bahay. Isa lang din ang kinakainan natin. Kaya gusto natin, magtulungan tayo, tatanggapin mo. Para sa mga anak mo lang. Yun lang po ang akin. Mahirap din talagang makahanap, Giselle, ng ganyan na kahit hipag mo na hilaw, diba? Kasi kung nagkataon na nagkaroon ka ng hipag na talagang hindi ka lilingunin, talagang parusa yun. Pero yung 2 buwan na nagmalasakit si Rose Ann na doon ka pwede magluto, magganyan, pag naiinis tayo, isipin na lang natin yung mga bagay na natulungan tayo sa mga pagkakataong nangangailangan tayo ng tulong, 'di ba? So, mag-usap kayo. Kasi mabait naman si Rose Ann eh. Yung pagchichismis talagang minsan nagiging outlet, 'di ba? Na parang wala kang masabihan sa sama ng loob mo. Minsan mahina tayong komprontahin yung taong kinaayawan natin. So dinadaan nating ikwento sa kung kani-kanino sa kaibigan, 'di ba? So nagmumukha siyang chismis. Kaya iwasan natin 'yon. Pag meron tayong hindi gustong tao, diretsuhin mo siya. Dahil pwede mo namang masabi 'yon in a very nice way, 'di ba? Okay. So, at least naging maayos tayo nagtapos, no? Sana maging okay na kayo, maging masaya na yung pamilya ninyo, okay? So, Kuya Mark? Approve? Happy ka na? Okay. Thank you, ha? Maraming salamat sa mga bisita natin ngayon. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa ating usapan ngayon? Salamat, Mama Carla. Alam nyo, Giselle, Rose Ann, hindi dapat kayo mag-away sa pagsasaing. Alam nyo kung saan dapat kayo mag-away? Mag-away kayo kung kakain na kayo, tapos pagtingin nyo sa rice cooker, hindi nyo na-on. Yan ang masakit sa lahat. Maghihintay pa kayo. Yan ang tunay na away. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Alam nyo, napaka-importante talaga ng role ni Kuya Alex dito. Kasi, 'di ba, sa gitna ng mabibigat lagi ang usapan natin sa araw-araw natin dito sa face-to-face. Pero ang pangdulo talaga ni Kuya Alex, laging nagpapaalala na mas madaling marisolba ang isang problema kung ito ay dinadaan natin sa tawa. Pero huwag kang tatawa mag-isa. May tawag to. May tama ka na nun. Okay, ang sa akin naman, imbes na magbangayan at mag-away, mas masaya kung magmamahalan at magtutulungan ang isang pamilya. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!